magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral sa gabing ito, ang ating daily devotion at ganun pa rin ay nasa Isaiah at chapter 45 ang ating tinatalakay. Okay, so kagabi nga ay nasimulan natin ang chapter 45, Tuesday, kagabi pala ay Wednesday, So atin po itong ipagpapatuloy sa gabing ito. Ayan, magandang gabi, Ate Alma. Salamat po, kayo ang unang nag-join. Nawa ay maayos ang inyong kalalagayan dyan at kasama ang buong pamilya sa pag-aaral, sa pakikinig ng ating pag-aaral sa gabi pong ito. Okay, samahan ninyo ako sa ating panimulang panalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa muling pagbibigay mo ng oras, ng panahon na ito upang kami makapagpatuloy sa aming pag-aaral. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Alay namin sa iyo ang gabing ito, ang mga oras na ito, Panginoon, upang kami lalong matuto sa iyong mga salita. Pagpalain po kaming lahat na mga kasama namin sa online na mag-join sa talakayan sa gabi pong ito. Amin po pinapaubay at nagkakatiwala sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Claude and Sister Irene. Salamat sa inyong lahat. Siyempre, pamilya ni Ate Alma at ni Kuya Bob. Holiday ngayon, so nandyan lahat ang mga bata sa bahay. Ayan, so tayo po'y magpapatuloy nga sa ating pag-aaral. Isaiah chapter 45 verses 2 to 4 ang ating tatalakayin sa gabing ito. At gaya ng nabanggit ko kanina, ang Isaiah chapter 45 nga ay nasimula nating talakayin noong Martes ng gabi. At ito ay naglalaman ng mga bagay hinggil sa kay Haring Ciro, hinggil sa pagtawag ng Panginoong Diyos kay Haring Ciro upang siya ay gamitin bilang magiging tagapagligtas o tagapag-ahon ng bayang Israel buhat sa pagkabihag sa Babylonia. At doon sa ating natalakay nung nakalipas na panahon, nung Martes nga, isang kakaibang sitwasyon ang ginawa ng Panginoong Yahweh dahil sa ang kanyang tinawag, ang kanyang ginamit sa pagkakataong ito ay isang hintil, hindi kalahi ng mga Hudyo. At tinawag niya itong makapangyarihang hari, si King Darius the Great. At siya nga ang kanyang gagamitin para maiahon, mapalaya ang bayang Israel. At pagkatapos noon ay muli niyang pababalikin doon sa Jerusalem at itatayo ang kanilang kaharian, ang templo ng Panginoon maging iyong pader. Natunghayan natin ang kasaysayan na ito sa panahon ni Nehemiah, si Ezra at saka ni Zerubbabel. Sila yung tatlong ginamit ng Panginoon na pinabalik doon para manguna sa paglalaya ng Israel. Okay, so ating pag-usapan noong Martes kung paanong in-empower o pinalakas ng Panginoong Diyos itong si Haring Ciro. Ibinigay sa kanya lahat ng karapatan, lahat ng kakayahan para siya ay makapag-tuloy-tuloy sa kanyang misyon na palayain ang Israel. Siyempre, ang ginamit o ang nangyari sa sitwasyon na yon ay kinalaban niya ang bansang Babylonia. At ang Panginoon naman ay naandun sa kaniyang likod para maging katulong niya. At the same time ay ipinakita rin doon yung kayabangan ng mga hari ng Babylonia, si Belshazzar. Nabasa nga natin ito sa Daniel chapter 5. Hindi pa natin natalakay ang Daniel dito, Pero doon sa Isaiah chapter 13, tinalakay natin ang mga bagay na iyan partly. So sa gabi nito, ating itutuloy ang talakayan ang pag-discuss sa mga atalantang ito. Okay, sa verse 2, ang sabi dito, ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok dooy aking papatagin, at sa mga lunsod, mga pintong tansoy aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Yan. So, ang talatang ito ay nagpapakita na aalisin ni Yahweh ang lahat ng anumang magiging hadlang
sa pagpasok ng kanyang itinalagang lingkod upang iligtas ang kanyang bayan. Dahil ito ay pinlano ni Yahweh, gusto niya ay dapat maging smooth yung process ng pagliligtas sa Israel. Walang anumang magiging hadlang. Kaya ang sabi niya dito, parang gusto niya sabihin, huwag kang matakot, Siro, at ako ang bahala. Basta ikaw ang gagawa ng mga bagay, pero ako ay nasa likod mo. At ang sabi niya doon, siya ang maghahanda ng dadaanan. Lahat yung way, no? And then yung mga bundok ay papatagin. Of course, hindi ito literal na papatagin ang bundok. Kumbaga, lahat ng hahadlang ay kanyang tatanggalin. Aalisin ni Yahweh ang anumang pwedeng makahadlang sa gawain ni Siro na pwedeng makasira sa plano ng pagliligtas sa mga taga-Israel o ng mga Israelita. At sabi, may binanggit pa dito, pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ayan. Ang daraanan, bundok na papatagin, pintong wawasakin, at kandadong bakal na tatanggalin ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ang walang makakapantay na pagtatalaga upang maisakatuparan ang kanyang planong pagliligtas sa Israel. Walang hahadlang, walang makakahadlang. Ang mga bagay na iyan ay simbolismo ng mga hadlang sa pagpapatuloy ng plano ng Diyos at muling pagbabalik ng kaunlaran ng kaniyang bayan. Na pag-aralan din natin ng Martes yung propesiya na after 70 years na nabihag ang mga taga-Juda doon sa Babylonia. Then after 70 years ay pinalaya sila. At ito ay mababasa natin sa Jeremiah chapter 25 at Jeremiah chapter 10, 11, 12, and 13. So yung familiar na verse natin na laging nababasa sa mga social media at ipinapatutuon ng mga tao na Jeremiah 29:11, yun ay propesiya ng paglaya ng Israel. Hindi po yung propesiya ng pagyaman ng mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Ayan. Okay. Nagbibigay diin ang kakayahan ng Diyos na dito na malampasan ng anumang balakid at talunin ng anumang oposisyon na humahadlang sa pag-unlad ng kaniyang bayan. Ang sitwasyong ito ay tumutugma sa panawagan ni Juan Bautista rin. Katulad ng sinasabi ni Juan Bautista doon sa John chapter 1 verse 15 at verse 30 na nagpapahiwatig ng paglilinis at pagpatag ng daan at paghahanda ng mga puso sa darating na Mesiyas. So ito ay natalakay natin doon sa maraming pagkakataon yung pagdating ni Jesus Christ o ng Nisaya. Ginamit naman si Juan Bautista para ihanda yung daan o yung lahat ng magiging sistema at proseso ng kaniyang pagdating. Okay. Ang isang propesiya hinggil dito ay binanggit sa Isaiah chapter 40 verse 3. Ang sabi dito, ganito, ito yung kaugnay nung kay John the Baptist. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang o yung wilderness. By the way, ang wilderness is a symbol of trials and difficulties and sinfulness ng tao, no? Ang sinisimbolo nito ay yung pagsuway ng tao, yung kahirapan, yung journey nila. At habang nag-journey, habang naglalakbay ang mga Israelita, ay naandun ang kanilang pagkagumon sa kasalanan. Yan po ang sinisimbolo ng wilderness o yung ilang. Siguro sa modernong panahon, ang ilang ay isang mahabang lugar ng lakbayin. So tatawid ng mga bundok, no? Yan. Sa talatang ito, ang Diyos ay inilalarawan bilang isang banal na pinuno na nangunguna sa kaniyang mga tao. Nililinis ang landas para sa kanila at ginagawang maayos ang kanilang paglalakbay. Sinasalamin nito ang ideya ng Diyos bilang isang gabay at tagapagtanggol na pinamumunuan ang kaniyang mga tao sa mahirap at mapaghamong mga kalagayan. So, napakatindi ng sitwasyon na ito. Hindi dahil binihag ng Babylonia ang Israel, hindi naman nila ito basta-basta palalayain. Kailangan talaga itong gamitan ng puwersa at doon nga ginamit si Siro. At hindi lang basta puwersa, kung hindi, naandoon yung kapangyarihan ng Diyos, yung divine authority ng Diyos na kinakailangang ipatupad. Ito yung tinatawag na banal na intervention at pagpapalaya po. At
hindi ganoon kadali na pagtagumpayan ang bagay na ito. Hindi ito kayang gawin ng simple o ng mga ordinaryong tao lamang dahil ang nangyayari, ang Babylonia ay isang napakalaking kaharian, napaka-powerful na walang sino mang makakatalo sa kanila. Pero sa pagkakataong ito ay sila itinalo ng Persia sa pamumuno ni King Darius the Great. At alam nating lahat na dahil nga ito sa paggabay sa kanila ng Panginoong Diyos. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng soberanya ng Diyos at ang kanyang pangako na pamunuan, protektahan at iligtas ang kanyang mga tao. Nandun pa rin yung katotohanan. Lahat ng nangyayari ay within the sovereign power of God. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kakayahan, yung kanyang otoridad, yung kanyang desisyon, yung kanyang gustong mangyari ay mangyayari. Ano man ang maging pagpigil sa kanya, ano man ang maging sitwasyon ng mga tao, ang kapangyarihan ng Diyos ang siya pa ring mangyayari. Yan. Ito ay pinagmumulan ng kaaliwan at pag-asa na tinitiyak sa mga mananampalataya na walang balakid na napakalaki para madaig ng Diyos, para madaig ang Diyos at walang kaaway na napakalakas para sa kanya upang siya ay talunin. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang paalala na ang Diyos ay laging gumagawa na nililinis ang daan para sa kanyang mga tao at tinitiyak na ang kanyang mga layunin ay natutupad. Mga kapatid, sa buhay nating mananampalataya, dapat maging malinaw sa atin na ang ating buhay dito sa lupa, meron tayong purpose, meron tayong direksyon, merong dulo ng buhay natin na ating maaabot at daratnan. Ang dulo na ito ay ito yung sitwasyon na tayo kukuhanin ng Panginoong Diyos dito sa lupa. At dadalhin tayo doon sa glorification stage, aakyat tayo sa kalangitan. Ngayon, ang sitwasyon natin, hindi tayo agad-agad makakarating sa dulo na yon. Along the way, makakaranas tayo ng iba't ibang sitwasyon, mga kabigatan, mga problema, lahat ng uri ng mga conflict sa buhay, problema sa puso, sa isip, sa damdamin, sa mga ibang tao. Posibleng maranasan natin lahat yan. Kaya hindi tayo dapat nasubuko dahil yan ay yung tinatawag na posibleng mga hadlang para hindi tayo makapagpatuloy patungo doon sa dulo. Kaya nga ang panawagan sa ating lahat ay tayo'y magpatuloy. Huwag nating hayaan na mapigilan tayo ng anumang hadlang. Ano ba yung mga common na hadlang? Well, syempre, number 1 dyan, yung kasalanan, yung pagsuway, disobedience, at yung mga personal na damdamin na mabibigat na nagiging dahilan sa ating paghinto sa ating gawain. Kagaya na nangyayari sa church natin, ang daming mga tao na dating kasama pero nangawala. So sila ay napahinto, ano man ang sitwasyon nila. Hindi natin alam yung iba, pero karamihan talagang totally ay nawala at hindi na sumamba sa Panginoon. So yun po yung mga sitwasyon na nakakalukot. Kaya tayong natitira, ang mensahe ng talatang 2 ay magpatuloy. Alisin natin yung mga hadlang. Huwag nating hayaan na mapangibabawan tayo ng mga hadlang na ito. At ang Diyos ang nakakaalam kung paano niya tayo dadalhin dun sa lugar na kung saan niya tayo pinlanong dalhin. Siyempre, sa buhay na walang hanggan. Okay. Ano man ang sitwasyon mo, sitwasyon nating lahat, dapat magtuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. Verse 3. Ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. Okay, sa talata namang ito, ang Diyos ay nagsasalita kay Cyrus tungkol sa kanyang mga plano na gamitin siya bilang isang kasangkapan upang matupad ang kanyang mga layunin. May binabanggit ditong kayamanan ng kadiliman at nakatagong kayamanan ng mga lihim na lugar na binabanggit sa talatang ito at ito ay may malalim na ibig sabihin. Sa literal na pag-unawa,
ito ay maaaring tumukoy sa mga pisikal na kayamanan at kayamanan na makukuha ni Cyrus sa pamamagitan ng kanyang mga pananakop at tagumpay. Alam nating lahat yung sitwasyon pagka nakipaglaban ka, nakipaggera yung isang hari sa isang kaharian at natalo niya, yung lahat ng kayamanan nito ay kukunin niya at magiging bahagi na ng kanyang personal na kayamanan o kayamanan ng kaharian. Sa simbolikong paraan naman, ito ay maaaring kumatawan sa kaalaman, karunungan at espiritual na mga pagpapala na ihahayag ng Diyos kay Cyrus bilang resulta ng kaniyang pagsunod at kahandang tuparin ang plano ng Diyos. So makita natin yung binabanggit na kayamanan ng kadiliman at nakatagong kayamanan ng mga lihim na lugar, ito'y hindi mga hayag na kayamanan. So pwedeng tumutukoy sa physical na kayamanan na ginto, pilak, mga kabayo, o pwedeng lupain, o palasyo, ano pang mga physical na bagay, mga tangibles, yan. Fixed assets, no? Kumbaga, si Sam ay nag-aaral ng accounting, so yun yung pinapatukuyan doon. Sa simbolikong paraan naman, ito naman yung pwede ring intangibles, like spiritualidad, wisdom, blessing ng Panginoon at kung ano-ano pang mga mabubuting bagay. Okay. Ang tema ng soberanya at divine providence ay sentro ng talatang ito. Binibigyan diin nito ang ideya na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at siya ay may kapangyarihang isakatuparan ang kanyang mga layunin kahit na sa pamamagitan ng hindi inaasahan o maunawa ang paraan. Sa kasong ito, ang Diyos ay gumagamit ng isang paganong hari tulad ni Cyrus upang maisakatuparan ang kanyang kalooban at mga pangako sa kanyang mga tao. Ang sitwasyon nga na paggamit kay Cyrus na hindi naman Israelita ay tumutukoy sa pangwalang hanggang karapatan ni Yahweh o walang hanggang karunungan o kaya ay otoridad. Kahit sino pwede niyang gamitin. Kagaya rin sa buhay natin ngayon. Kahit mga hindi mananampalataya, pwedeng gamitin ng Diyos para tayo iayos, para tayo ay itama, para turuan ang ating buhay. Kaya dapat tayong mag-ingat sa panahon natin ngayon dahil hindi natin alam, baka yung mga nakakausap nating tao, mga nakakaharap nating tao, na akala mo'y maayos na maayos, akala mo'y okay siya, ay baka meron palang ibang layunin. So mag-ingat po tayong lahat dyan. Kaya very, very careful ang Bible. Napakaraming paalala na sinasabi sa atin. Magandang gabi, Nanay Gertrude. Salamat pong muli sa inyong pagsama. Ayan. Ang mga kayamanan na binabanggit sa talatang ito ay maaari ring sumagisag sa mga spiritual na pagpapala at mga gantimpala na ibinibigay ng Diyos sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Alam na natin yan, hindi natin kayang bilangin o kayang tumbasan ang lahat ng pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin ng mga sumusunod sa Kanya. Okay. Maaari ring tumukoy sa kaalaman at pangunawa na ibinibigay ng Diyos sa mga taong masikap na naghahanap sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Well, sa sitwasyon ng buhay natin bilang mananampalataya, lahat ng nangyayari sa atin, yan ay pagpapalang galing sa Diyos. Yan ay biyaya na galing sa Diyos. Kung minsan negatibo ang dating sa atin, alam mo hindi talaga yan negatibo kasi merong layunin ang Diyos kaya niya pinaparana sa atin ang mga bagay na iyan. Ang mga salitang ang siyang tumawag sa iyo at pagkilala sa kanyang sarili bilang Diyos ng Israel ay sumisimbolo sa malalim na kaalaman ng Diyos sa kanyang mga tao at sa kanyang personal na pakikilahok sa kanilang buhay. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naghahatid ng makapangyarihang mensahe ng soberanya, probidensya at katapatan ng Diyos. Sovereign or sovereignty, providence, and the provisions of God, yung kanyang pagiging tapat. No? Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at siya ay may kakayahang isakatuparan ang kanyang mga layunin sa mga paraan na hindi natin nauunawaan. So dapat tayong maging maingat lalo na sa panahon natin. May mga pagkakataon, may mga bagay na inaayawan natin, may mga bagay na itinatakwil natin. Sabihin natin ayaw nating mangyari pero baka yun ay kaparaanan ng Diyos para tayo iayos, para tayo ay turuan.
ang dapat nating gawin sa halip na ayawan ang mga bagay-bagay ay ipanalangin, idulog sa Panginoon. At hayaan natin siyang magbigay ng kalinawan sa ating mga kaisipan. Okay, punta po tayo sa verse 4. Kaugnay din ito ng seryeng ito, ng 3 talatang ito. Sa verse 4 sabi, tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel, na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, kahit hindi mo ako nakikilala. Ang talata namang ito ay direktang pagpapahayag ni Yahweh kay Siro ng pagtawag sa kanya para sa kapakinabangan ng kaniyang bayan. So malinaw ito. Ang pagtawag kay Siro ay para sa kabutihan, kapakinabangan ng Israel. It is not for Siro himself. It is not for the benefit of the Persian government, but of the Israelites na i-restore niya pabalik doon sa Jerusalem. Dahilan sa pagkatawag na ito sa kanya, pinagkalooban sa Diyos siya ng Diyos ng malaking karangalan sa kabila na hindi niya kilala ang Diyos. Malinaw na binabanggit dito ang laman ng gawain ni Haring Siro, ang maging instrumento ng paglaya ng mga Israelita. At walang pwedeng gawin si Siro maliban sa sumunod. Pero napakaganda ng binanggit ito sa kabila ng kanyang, sa dulo ng kanyang pagsunod, inaando ng pagpapala ng Diyos sa kanya. At siya'y naghari ng mahabang panahon doon sa bayan ng Persia, na sinakop nga niya yung malaking bayan ng Babylonia. Okay, isang higanting bayan. Nagsisimula ang talata sa pariralang, dahil kay Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking hinirang. Ayon sa King James yan. Binibigyan diin ito ang natatanging kaugnayan ng Diyos sa bansang Israel. Ang relasyong ito ay batay sa pagpili ng Diyos sa Israel bilang kaniyang bayan na nagmula sa desisyon ng Diyos at hindi sa merito o sa mga ginawa ng mga Israelita. Ang pariralang aking lingkod ay nagpapaalala rin sa ideya ng Israel bilang isang pinili at tapat na lingkod ng Diyos na tinawag upang tuparin ang isang tiyak na layunin sa mundo. So, nakita natin dito na hindi basta pinili, hindi basta tinawag ng Diyos, kung hindi binigyan ng karapatan na gawin ang mga bagay na kaniyang ipinagagawa. Ang mga salitang tinawag kita sa iyong pangalan, pinangalanan kita, bagaman hindi mo ako nakilala, galing sa King James Version ng Bible natin, ay tumutukoy sa pagkakilala at malalim na kaalaman ng Diyos kay Haring Siro at ang kanyang mga plano para sa kanya. Kahit na si Cyrus mismo or si Haring Siro ay hindi niya alam ang presensya ng Diyos, hindi niya kilala halos ang Diyos na si Yahweh, subalit ginamit siya. Again, yung kayang gawin ng Diyos yung mga imposible, yung mga bagay na hindi natin maunawaan. Kaya wag tayong magsasawang manalangin at dumulog sa Panginoon. Alam ng Diyos ang ating gustong mangyari. At kung ito'y kanyang kalooban, ay mangyayari ito. Okay. Sa King James ay ilang ulit na binanggit ang salitang pangalan at ang pagbibigay ng pangalan kay Haring Siro. Ito'y nagpapahiwatig na binigyan ng Diyos si Cyrus the Great ng isang espesyal na pagkakakilanlan at layunin, identity and purpose. Kagaya ito sa buhay nating mga mananampalataya. Binibigyan tayo ng identity, binigyan tayo ng pagkakakilanlan. Okay, so yan po ang napaka-importante na kailangan nating maunawaan. Yan, sulit lang po. May konting lang. Okay. Sa Biblia ay maraming tao na pinili o tinawag at itinalaga ng Panginoon sa isang dakilang gawain. At kilala nating lahat si Apostol Pablo, naging kasangkapan para iligtas ang mga hentil. Doon sa Acts chapter 10 si Cornelius para maligtas ang kanyang hari, ang kanyang pamilya. Yan. Sa talatang ito, nakikita rin natin ang tema ng banal na soberanya ng Diyos. Ang Diyos ang tumawag at nagpangalan kay Cyrus at siya ang may kapangyarihang hubugin ang takbo ng kasaysayan ayon sa kaniyang kalooban. Ito ay isang nakaaaliw na kaisipan para sa mga Israelita na naninirahan sa pagkatapon doon sa Babylonia. Tiniyak nito sa kanila na ang Diyos ang may kontrol at siya ay gumagawa sa likod ng maraming sitwasyon upang maisakatuparan ang kanilang pagpapalaya.
Ano nga dapat nating maunawaan sa bagay na ito? Kaya naman palang gawin ng Diyos na palayain ng Israel. Kayang gumamit ng kahit na sinong tao, bakit hinayaan pa ng Diyos na mabihag ang mga Israelita? Pwede naman palang nung panahon palang nung pagbihag, pwede nang gumamit ng tao at pwede nang pigilan ang Babylonia na bihagin ng Israel. Pero bakit hinayaan ng Diyos? Yan po isang bagay na dapat nating maunawaan. Dahil gusto ng Diyos na matuto ang Israel. Gusto ng Diyos na lumapit, patuloy na lumapit at kilalanin siya, isuko ang kanilang buhay. Ito po'y katulad ng mga sitwasyon natin sa kasalukuyan. Kayang-kayang gawin ng Diyos na pagpalain tayong lahat. Paunlarin ang ating buhay sa isang pitik ng Diyos. Kaya niyang ibigay lahat ng pangangailangan natin, lahat ng gusto natin. Pero hindi ginagawa ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung ano ang magiging epekto nito sa ating mga buhay. Ang gusto ng Diyos ay matuto tayo ng maayos na proseso at sistema sa ating buhay. Lahat ng nararanasan natin, ikaw ay minsan bumabagsak sa exam, nahihirapan sa klase mo, napapagod, nawawalan ng pera, nagkakaroon ng samaan ng loob, nasasaktan ang damdamin, lahat yan ay proseso ng Diyos. Lahat yan ay nililikha o hinahayaan ng Diyos para isaayos ang ating buhay. Hindi naisin ng Diyos na pahirapan tayo. Kundi ang gusto ng Diyos ay turuan tayo para madala tayo doon sa proseso na perpekto ayon sa kaniyang disenyo. Ang mga lingkod ng Panginoon, gaya nga ng mga apostol, sa panahon ng bagong tipan, ay gaya ni Ciro, walang alam na sila'y tatawagin ng Panginoong Hesus bilang kanyang mga lingkod. Pero nangyari at tinawag ng Panginoong Hesus. Sa ating panahon, ang mga pastor ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Pero hindi rin namin alam na kami ay tatawagin sa unang panahon pa lang. Kasi kung alam na namin, hindi dapat high school pa lang, nag-aral na sa Bible School at nagpakadalubhasa na. Pero hindi ganun ang nangyari. At karamihan, isa ako doon sa umaayaw, doon sa pagkatawag ng Panginoon. Ayaw kong maging pastor. Pero, again, ang sovereignty ng Diyos ang mangyayari. Siya ang masusunod. At walang kakayahan, walang karapatan ng sino man na tumutol, kagaya rin ng nangyari kay Haring Ciro. Nagpapatunay lamang na ang kapangyarihan ng Diyos na tumawag sa lahat ng kanyang lingkod ay hindi kagustuhan ng mga tao. Yung mga nagsasabing pangarap niyang maging pastor, gustong-gusto niya maging pastor, nakakatakot yun. Baka yun ang mga totoong hindi talaga tinawag ng Panginoon. Sa pangkalahatan at sa pagtatapos natin, ang talatang ito ay nagpapahayag ng hindi masusukat na karunungan ng Diyos at sa konsepto ng pagpili at pagtatalaga. Nagpapatunay ito ng walang hanggang katotohanan ang Diyos ay palagi ang gumagawa sa mundo. Kahit na sa mga paraan na hindi agad nakikita sa atin o hindi natin nauunawaan. Muli, ang talatang ito ay nag-aalok ng pag-asa at pampatibay loob sa lahat ng nahaharap sa mahihirap na kalagayan. Na nagpapaalala sa kanila ng Diyos ang may kontrol at ang kanyang plano ay matutupad sa huli. Ano man ang gawin natin, anumang tutol, anumang hindi, anumang ayaw, pag pinlano yan ng Diyos, pagkalooban yan ng Diyos, siguradong mangyayari. Kaya sa ating sitwasyon sa buhay natin ngayon, tanungin natin ang Diyos, Lord, kalooban mo ba ang mga bagay na ito? Sorry po. Yan. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Idulog natin yan sa Kanya at hayaan natin kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Okay. Pansamantala, hanggang doon muna ang ating talakayan. Hanggang verse 4 tayo. And then bukas ay tatalakayin natin ang verse 5 hanggang 8 ng mga anak. Okay. Salamat po sa inyong lahat. Sorry. Samahan po ninyo ako sa pagwakas na panalangin. Muli po, amang Diyos, kami nagpupuri, kami nagpapasalamat sa iyo sa talakayan na ito.
sa pag-aaral na to na ginawa mo sa amin. Salamat sa karunungan, sa kaalaman, at salamat sa presensya at pagka-participate ng bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan, Ama. Ikaw po nakakaalam ng iba't ibang sitwasyon namin, maging sa pagbawat pamilya, sa bawat bagay na aming ginagawa. Ama, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito. Samahan po kami at pagpalain at gabayan ayon sa iyong disenyo at plano. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga katanungan, ay wag po kayo mag-aatubiling magtanong, mag-chat lang po. At atin po iyang sasagutin at ipapaliwanag. Yung pong ating recording, pwede nyo po yung ipasa sa iba, yung mga link yan. Okay, salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye po.